Praise the Lord. Magandang gabi po sa inyong lahat, sa mga kasama po natin dito sa church, and also those who are joining us online on our FB Live. Today is Wednesday. Ako po ay nasa Tagaytay. Kaya po ito ay pre-recorded po na prayer meeting po natin. So, thank you so much po for joining our prayer meeting. And this is also our follow-through session para po sa ating mga messages on the previous Sunday. Kaya po, patuloy po tayo na magpuri at magpasalamat sa Panginoon because our God is so good. He is working in our lives. And particularly, He is working through the Holy Spirit to sanctify us, to transform us into the likeness of the Lord Jesus Christ. And for this month, we are targeting that area. The Lord is dealing with us in that area of servant leadership. Amen? So the Lord is working in our hearts and our lives to make us a servant leader like the Lord Jesus Christ, a humble servant, a forgiving servant, and we will talk about that later. So ngayon po ay samahan nyo kaming awitin ang awit na to, the salt and light, because this is God's desire for us. Amen? Praise the Lord. Say it to Him. You make me want to be like you. Your holiness I will pursue. I want the heart of Jesus. Yes, Lord, this is our desire. Show me the meaning of your grace. I want to give the world a taste of the love of Jesus. Make me salt, make me light. Let your holy fire ignite. Reveal your glory in my life. 'Cause I am not ashamed to lift up your holy name. Make me salt, make me light. You make me want to be like you. Your holiness I will pursue. I want the heart of Jesus. Sing it out. Show me the meaning. Show me the meaning of your grace. I want to give the world a taste of the love of Jesus. Your holy fire ignite. Reveal your glory in my life. We are not ashamed, Lord, to declare your name. I am not ashamed to lift up your holy name. Make me salt, make me light. Make me salt and light. Make me light. Let your holy fire ignite. Reveal your glory in my life. We are not ashamed. I am not ashamed to lift up your holy name. Make me salt, make me light. Sing it again, church. If it is your desire, sing it out. Make me salt, make me light. Let your holy fire ignite. Reveal your glory in my life. Reveal your glory in my life. 'Cause I am not ashamed. I am not ashamed. Make me salt, make me light. Listen. As a city on a hill, a lamp on a stand. Mold me in your image, the work of your hand. Make me salt, make me light. Let your holy fire ignite.
your glory in my life. We are not ashamed to lift you up, Lord. I am not ashamed To lift up your holy name. Make me salt, make me light. Make me salt and light. Salt, make me light. Let your holy fire ignite. Reveal your glory in my life. Lord, we will lift you I up. am not ashamed To lift up your holy name. Make me salt, make me light. Make me salt, make me light. Make me salt, make me light. Hallelujah. Lord, this is our desire. To be salt and light of the world. Salt and light of this Hallelujah. Yes, God. world. Praise the name of You the are the Lord. light of the world. We are just reflection of your light, Lord, here on earth. Continue, Lord, to work your way in our lives, oh Lord, so that we can shine and burn for you, to reflect the beauty of Jesus, to show the people, oh God, Jesus in our lives. And you also said that we are your living epistles. We are the living Bible, read by men, read by people around us. Hallelujah. Lord, let our lives shine for Jesus. Let us reflect, Lord, the beauty of Jesus in this world. Let us reflect the light of Jesus in this darkened world, oh Lord. Hallelujah. Make us, Lord, your servants. Humble, forgiving. Hallelujah. Lifting you up, Lord. Filled by your Spirit. Use us, Lord, for your glory. Beautiful Lord, wonderful Savior, I know for sure all of my days are held in your hands, crafted into your perfect plan. And you gently call me into your presence, guiding me by your Holy Spirit. Teach me, dear Lord, to live all of my life through your eyes. And I'm captured by your holy calling. Set me apart. I know you're drawing me to yourself. Lead me, Lord, I pray. Take me, mold me, use me, fill me. I give my life to the potter's hand. Call me, guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the potter's
beautiful Lord. Beautiful Lord. He's our wonderful Savior. Savior, I know for sure all of my days are held in your hand, crafted into your perfect plan. Lord, you gently call me. you gently call me Oh, right into your presence. Guide me by your Holy Spirit. Teach me, dear Lord, to live all of my life through your eyes. I'm captured by your holy cross. Set me apart. I know you're drawing me to yourself. Lead me, Lord, I pray. Lift it up to the Lord. Take me, hold me, use me, fill me. I give my life to the potter's hand. Hold me, guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the potter's hand. Lord, take hold me, use me, fill me with your Spirit. I give my life to the potter's hand. Hold me, guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the potter's hand. Lord, I give my life. Lord, I humble myself. Lord, willingly, I place myself in your hands. Lord, do as you will, do as you desire. Mold me to the person that you want me to be. Transform me. Lord, I give my will. Lord, I give my heart. I give my life. Lord, use me, Lord, for your for your glory. Let Jesus be glorified. Let Jesus be seen. Let Jesus be praised. Let Jesus take all honor. Let Jesus take all praise. Oh, use my life, Lord, to bring praise, to bring honor to your name. I am your servant, Lord, ready to live.
have your way, have your way, have your way. This is our desire, oh Lord. This is our desire to bring praise and glory to your name. Come on, church, just worship Him. Just worship the Lord. Hallelujah. Oh yes, just worship Him. Oh, lift up your voices. God, we are not ashamed to lift up your holy name. We are not ashamed to speak of your word. For we know that the gospel is the power unto salvation. There is power in your word. Oh, use us, Lord, as servants, ready to obey your command, ready to be used by you. Hallelujah. Hallelujah. Everything at your feet, Lord. We lay everything at your feet. Hallelujah. Oh, we lay in our life as a living sacrifice, holy and acceptable to you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. Yes, church. Sing it to the Lord. Give you my soul. Everything within us. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my soul. I give you my soul. I live for you alone. Every breath Every breath that I take, every moment. Lord, have your. Come on, lift up your hands and your voices to the Lord. Lord, I give you my heart. I give you my I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, have your way. Lord, have your way. Lord, have your way. This is our desire, to honor you, to
to glorify you, Lord. So Holy Spirit, Lord, have your way in me. Yes, Lord. Lord, you are beautiful beyond description. Your presence is so awesome, oh God. Awesome in this place. Lord, my prayer tonight is that you reach out, Lord, to all those people watching us tonight, Lord, na hindi lang po sila nanonood, Panginoon, but they are feeling, Lord, they are sensing the atmosphere of your presence. Amen. They are sensing, Lord, the aroma of our worship, Lord, as it rise up to you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. That, Lord, as they sense your presence, God, Lord, they are also one with us, worshiping you tonight. Hallelujah. Wherever you are, kapatid, you are one with us in worshiping the Lord. Yes. Kapatid, you are one with us in praising and Yes. glorifying the name of the Amen. Lord. Amen. Hallelujah. Oh, Jesus. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa pagkilos mo at gagawin mo, Panginoon, sa gabing ito. Continue, Lord, to use us to minister to you, Lord. And continue to use your servant, God, to minister to your children as I Amen. speak forth your Yes. word. Yes, In Lord. Jesus' name. Father, we receive the blessings you have in stored for us. And even right now as we have worshiped you, Lord, alam po namin that your presence is with us. Amen. And you are also serving us, ministering to us, Lord, through your presence. Yes. Panginoon, those who are sick tonight, Lord, touch them and heal them, Lord God. Amen. Those who are fearful, oh God, of anything, God, give them your peace. Give them your joy. Hallelujah. Sa kanilang kaisipan, sa kanilang emosyon, sa kanilang mga katawan, Lord, I speak your shalom, oh God, Yes. sa buhay ng iyong mga anak. Hallelujah. And Lord, whatever the needs of your people, Lord God, you are faithful in providing all our needs, in fulfilling, Lord God, Hallelujah. all the needs of your people, whether it's Yes, God. financial, material, Panginoon, whatever it is, oh God, alam po namin na tutugunin mo at katatagpuin mo ang lahat ng pangangailangan Hallelujah. ng iyong mga anak. So right now, Lord, quiet our spirit so that we can hear your voice from your word. And as we listen from your word, oh God, Lord, let faith come. Let faith come, Lord. At hayaan mo po yung faith namin, Panginoon, ay lalo pong lumaki, Panginoon. So that, God, you will use us, God, para po manalangin sa gabing ito sa mga bagay po na inilagay mo sa aming mga puso. We give you praise and the glory in Jesus' name. Amen. And Amen. amen. Praise Amen. the Lord. Magandang gabi po muli sa inyo. Nakaka-join lang po ng ating live at sa mga kararating lang po, no, sa ating church. And we praise the Lord for His goodness na tayo po ay muli pong makakapagtipon-tipon ngayong gabi to study the Word of God. So sabi ko nga po last Sunday as I announced this, ito pong Wednesday natin ay hindi na lang po just a prayer meeting, no? Kundi ito po ay follow-through sessions natin para po mas lalo po natin mapag-aralan yung ating tema. There's so much to teach about our topic, our theme, no? The servant leadership. Kasi pag tinignan po natin yung buhay ng Panginoong Hesukristo, ang dami pong qualities, no? Ang dami pong mga attributes ng Panginoong Jesus na kung paano po niya dinemonstrate yung pagiging isang mapagpakumbabang leader. Imagine nyo po si Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of Lords. Yet, inassume po niya yung pinakamababang posisyon sa earth na siya po ay maging isang servant. At hanggang ngayon po, sabi nga po natin, Jesus seated at the right hand of God in majesty is still serving us, being our advocate, being our high priest, our intercessor doon po sa kalangitan. At pinadala po niya ang kanyang banal na espiritu para mag-minister din po sa atin
no, para po yung mga plano, yung mga desires ng Panginoon para sa atin ay mangyari po through the power of the Holy Spirit. Kaya po, kung ano man po yung mga qualities na pinag-aaralan po natin about servant leadership, like nung first week po natin, it's about humbleness. And last Sunday, it's about forgiveness, being forgiving, being merciful, being patient, understanding. Hindi ho natin ma-achieve yan sa ating sarili lamang po. We need the empowerment of the Holy Spirit for us to be able to do that. Yung sinasabi nga po nating fruit of the Spirit. No, kapag tayo po ay attached, tayo po ay connected sa Panginoong Jesus, when we are abiding in the Lord Jesus Christ and we are planted sa Kanya pong church, we are planted in His presence, we are planted in His body, in His church, we are assured na yung nutrients po, no, yung mga sustansya, yung Zoe, life ni Jesus Christ, yung buhay ni Jesus, ay dadaloy din po sa atin through the Holy Spirit. Kaya po, ipagpatuloy po natin yung ating pag-aaral doon sa topic po natin last Sunday. Sinabi po natin na yung a servant leader is forgiving. At tinignan po natin yung being forgiving na ito in two views. Una po, yung tayo po yung naka-offend. Tayo po yung nakagawa ng kasalanan sa ating kapwa. No? At yung pangalawa naman po ay tayo po yung na-offend. Okay? So, meron pong mga guidelines na ibinigay sa atin ng Panginoon upang ayusin po yung mga gusot sa ating mga relationships. So, napakaganda po na yung pinag-usapan nating forgiveness, sabi natin ay meron pong remission. This is the blotting out, no, of the penalty. Pag sinabi nating remission ay pinapatawad na po, kinakalimutan na, inaabsuelto na po yung taong nakagawa ng kasalanan o ng mali sa kahihiyan at sa penalty ng kanyang ginawa. So remission. At nangyari din po yan kay Jesus, no? Sabi ang batas ng langit ay without the shedding of blood there is no remission of sin. Kaya kinailangan si Jesus ay mamatay sa krus at itigis po niya yung kanyang dugo to fulfill, to satisfy that law na kung wala pong pagtitigis ng dugo ay wala pong remission. Wala pong kapatawaran ang kasalanan. So, sinatisfy ni Jesus yung justice ni God, binayaran po sa pamamagitan ng kanyang dugo, yung penalty ng ating mga kasalanan para tayo ay iabsuelto. Magagawa tayong patawarin ng Ama on the basis of the finished work of Christ on the cross. Hindi lang niya tayo basta pinapatawad na yung kasalanan natin ay nandyan pa rin. Magagawa ng Diyos na kalimutan, no, yung ating mga kasalanan, magagawa tayong patawarin ng Diyos at magsimula tayo ng panibagong buhay, clean slate sa harap ng Panginoon sa ating Christian life. Dahil meron pong nagbayad ng ating mga kasalanan at yun po si Jesus Christ. Ang tawag din po dyan ay justification. We were justified. Pinaging matuwid po tayo, pinaging banal tayo. O sa ibang term ay we were pardoned by God. Ibig sabihin tayo po ay nagkasala. Napatunayan po sa hukumo ng Diyos. Napatunayan po sa korte ng Panginoon na tayo po ay lumabag sa kanyang mga kautusan. Sa standard of living na ibinigay ng Panginoon. We have all sinned and fallen short of the glory of God. Napatunayan po na tayo po ay nagkasala. At tayo po ay nararapat na parusahan. Yet, tayo po ay justified. Ang ibig sabihin po noon, pinardon po tayo ng Panginoon. So kapag tayo po ay pinatawad, katulad po sa legal system na natin, no? Meron tayong mga presidente, ilang presidente na po na napardon. Di po ba? Dahil napatunayan na sila po ay
nagkasala, lumabag sa mga batas natin, like plunder, no? Pero yung mga sumunod na mga presidente ay binigyan po sila ng pardon. So ibig sabihin po, pinapatawad na, inaabsuelto na sila. Clean slate na ulay, borado na yung kanilang ginawang kasalanan. Ganon din po tayo sa heaven, no? Pinatawad na tayo ng Panginoon. So, on that basis na tayo din ay pinatawad ng Diyos, ano po ang sabi sa Ephesians? Puntahan lang po natin saglit no, bago tayo pumunta doon sa pinaka-topic na pag-uusapan natin. Sa Ephesians chapter 4, yung last verse. Sabi po doon, magsimula na tayo doon sa sa verse 31. Let all bitterness, wrath, this is Ephesians chapter 4, verse 31 and 32. Let all bitterness, wrath, anger, clamor, and evil speaking be put away from you with all malice. Kalimutan na po natin, tanggalin na raw po natin lahat ng kapaitan, lahat po ng galit, puot sa ating mga puso. Ngayong tayo ay bagong tao na dahil tinanggap na natin si Jesus Christ sa ating puso. Sa verse 32 ang sabi, be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, even as God in Christ forgave you. This is our basis. Tayo daw po ay ini-expect ni God. He is expecting us to be forgiving with one another. Inaasahan po ito ng Diyos. This is not just a suggestion na kung kaya lang naman. Hindi po ganun ito. Hindi po yung sabi, kung kaya mo, gawin mo. Kung hindi, okay lang. Hindi po ito ganun. Ini-expect ni God na tayo po ay maging forgiving because all of us experience being forgiven by God. Amen? Na lahat po tayo ay nakaranas po ng pagpapatawad ng Diyos. Bakit? Sino ba sa atin ang perfect? Lahat po tayo ay makasalanan. We don't deserve the love and the kindness, the goodness of God. Yet, pinili po tayo ng Panginoon. Niligtas po tayo ng Panginoon. Pinatawad po tayo ng Panginoon. At ngayon po, tayo po ay mga anak ng Diyos. We belong to the family of God. We are heirs. Tayo po ay mga magkakapatid sa Panginoon, sa family ng Panginoon. Kaya sabi niya, forgive one another. Be kind to one another. Tender-hearted. Even as God in Christ forgave you. Hindi ho natin masasabi, hindi na ho natin maidadahilan, hindi, tao lang ako. Ang Diyos lang makakagawan, ang Diyos lang makakapagpatawad kasi Diyos siya. Ako tao lang ako, kaya don't expect me to forgive you. Hindi ho yan dahilan sa Panginoon. Wala ho tayong maidadahilan sa Panginoon. Ito ho, napakalinaw. Oh. Dahil pinatawad ka ng Panginoon, God is expecting you to be kind, to be tender-hearted, to be forgiving with others. Yan po yung in-expect sa atin ni God. At last Sunday, talagang elaborate natin, no? Doon sa parable ni Jesus Christ na unforgiving servant. Kasi nagtanong si Peter doon sa Matthew chapter 18. Nagtanong siya na, Lord, kung meron pong tao na laging nagkakasala sa akin, how many times should I forgive that person? Is it 7 times? No, sabi ni Jesus, even if that person continue to offend you, sabi niya, 70 times 7. No? Patuloy mo pa rin patawarin yung tao na yon. Alam niyo po, hindi ibig sabihin nun na na kumbaga bibilangan natin yung tao. Sino ba yung may tao bang ganun talaga na nagbibilang? No, meron tayong notebook na ginuguhit-guhitan natin. No? Nakaisa ka na. 2. When Lamentations chapter 3 speaks of the compassion, the mercy of God, that is new every morning.
Pwede nating sabihin na yung sinasabi ni Jesus na 70 times 7 ay bawat araw. Di po ba? Kasi nga, kung ang Diyos nga sa atin, yung kanyang pagpapatawad, yung kanyang pangunawa, yung kanyang kabutihang loob, ay bago bawat umaga. Di ba? So, ibig sabihin, ganun din yung ibig sabihin nun. Na every day, 70 times 7, sino po ba ang magkakasala ng gano'n, no? Na 70 times 7 sa atin in a day? Wala naman po siguro. So, ibig sabihin po, wala ho tayong maidadahilan sa Panginoon. Nasasabihin natin, Lord, hindi ko kaya. That's true, hindi mo kaya. Hindi natin kaya yan sa ating sarili. But when we look at what God has done for us, hindi ho ba mamimelt yung heart natin na, Lord, ako nga ang laki din ng kasalanan ko. Ang dami ko ring pagkukulang, pero pinatawad mo ko, tinanggap mo ko. So, ganon din ang gagawin ko sa aking kapwa. Mas magiging maunawain ako, mas magiging pasensyoso ako, at kung sila naman ay nagkasala laban sa akin, Lord, by your grace, I will be able to forgive them. Amen? So, patuloy po natin pag-usapan yung relationship, especially inside the church, pagdating po sa pagpapatawad. No? Kasi, pag sinabi nating church, hindi naman building eh. Sabi ko nga po sa inyo, never in the New Testament, kasi sa Old Testament, wala namang mention of church. It's a mystery. No? One of the mysteries of Christianity is the church. No? So, in the New Testament, when you say the word church, it is never defined as a building. Church is people. Church is people. The called out ones. Yung mga tao po, it's an assembly of people na niligtas ng Panginoon. So, people coming from different backgrounds. No? People coming from different families, culture, coming from different walks of life. Iba-iba ho yung mga pinanggalingan. Tapos, i-consider niyo po na sa ating church ay may iba't ibang level of maturity. Christian maturity. May mga baby Christians, meron pong mga lumalago na, meron naman yung mga matatagal na sa Panginoon na masasabi mong nandun na sila sa stage of maturity nila. Pero sabi nga natin, when we define maturity, wala pong wala pong katapusan yan. Ang pinaka-graduation na po ng maturity natin sa Panginoon is when the Lord calls us up no, sa heaven. Pag tayo po ay kinuha na ng Panginoon, that's our graduation. So it's a lifetime process. It's a lifetime process. So imagine niyo ang church na merong pong iba't ibang ugali ng tao, iba't ibang pinanggalingan ng tao, no? Tapos iba-iba yung level ng ating maturity sa Panginoon, iba-iba yung level ng pagkakilala natin sa Panginoon, yung mga kaalaman natin sa salita ng Panginoon. So don't expect na yung church na yan, na grupo ng tao na merong iba't ibang ugali, may iba't ibang antas ng kanilang maturity sa Panginoon, magkakasundo. No, na yung relationship natin sa loob ng church ay magiging perfect. Hindi po. Well, I praise God because ang ating Bible ay napaka-transparent. No? Napaka-transparent po ng ating Bible. Yung mga nangyari po in the first century church ay talagang isinulat as it is. Kung paano po nila na-witness, kung ano po yung nangyayari sa church, how the church is growing, how the church experience or face different challenges, persecution, lahat po yun, isinulat po nila ng mga apostol. Pati po yung mga problema na kinaharap nila, yung mga conflict sa loob ng simbahan. Lahat po yun, isinulat ho dito. Naikwento ho dito kung paano nirebuke ni Apostol Pablo
Si Apostol Pedro. Hoy, Pastor, totoo ba yan? Opo, totoo yan. Basahin niyo po yung Galatians. Yung sulat ni Paul sa Galatians, andun. Nirebuke ho ni Paul si Peter. Imagine nyo si Peter, he is one of the originals. Kasama po siya doon sa 12 original na disciples na pinili ni Jesus Christ. Siya po yung nakasama ni Jesus Christ. Kasama po siya doon sa, hindi lang sa 12, but he is part of the core. Diba? Kasama si Peter doon sa core. Si Peter, si James, si John. Silang tatlo lagi yung kasama ni Jesus. May mga moments na silang tatlo lang yung kasama ni Jesus. Let's see, for example, doon sa Mount of Transfiguration, hindi naman yung 12 kasama ni Jesus doon eh. Sinong naka-witness nun? Si Peter, James, and John. May core. Doon sa 12 na yun, merong core si Jesus, tatlo. Imagine nyo yun. Kasama si Peter sa original. So dapat, mas matured si Peter, mas marunong siya, at mas marami siyang alam. Yet, we find him being rebuked by Apostle Paul. Kasi nung nagkaroon na po ng Gentile church, lumaganap na ang mabuting balita sa mga Gentiles, sa mga non-Jewish people, nagkaroon na po ng conflict. So one time, umattend po si Peter. Doon sa pumunta po siya doon sa church ng gathering ng fellowship ng mga Gentile believers. Magkakasama silang kumakain kasi magkakapatid na sila sa Panginoon eh. And then suddenly, biglang may mga Judaizers, may mga Jewish na dumating. Nung nakita ni Peter, bigla siyang humiwalay. Bakit? Nahihiya ka na makita na nakiki-associate ka sa mga Gentiles. Natakot siya dun sa mga Hudyo. Nirebuke siya ni Apostle Paul. Ano pa? Naghiwalay po, nag-part ways si Barnabas at si Apostle Paul. Isinulat ho yan sa Bible. Nagkahiwalay ho sa Book of Acts. Imagine nyo sinong mas naunang naging mananampalataya? Di ba si Barnabas? At ang tawag po sa kanya ay a son of encouragement. Siya po ay encourager. So hindi ho nila alam kung paano i-handle si Paul. Kasi si Paul, he is a rabbi. Napakatalino po ni Paul. No? Kaya nung nagsisimula si Paul, sabi, sinong mag-aalaga kay Paul? Sinong magdi-disciple kay Paul? Alam nyo, ibinigay nila yung pinakapasensyoso sa lahat. Si Barnabas. Siya pong ipinartner kay Paul. Alam nyo, tinulungan ho ni Barnabas si Paul na mag-grow sa kanyang Christian life. Hanggang sa magkasama po sila sa missionary journey. Hanggang sa nangyari po, dahil si yung relative ho ni Barnabas na si John Mark, yung author ng Gospel of Mark, kinuha nila yun na kasama nila sa missionary journey. Pero along the way, na homesick. So, umalis. Inuhanan sila. So, nung second missionary journey ni Paul, gustong isama uli ni Barnabas si Mark. Ayaw na ni Paul. So nagtalo sila doon, nagkaroon po sila ng matinding pagtatalo. O imagine mo yun mga apostol. Nagtatalo sila. Naisulat ho sa Bible yun. Church na yan church relationship. As bigla ho silang sige, hindi tayo magkasundo din sa decision na to. Sige, maghiwalay na tayo. Pero hindi ibig sabihin na nagkahiwalay sila at hindi sila nagkasundo sa isang bagay ay tumigil na sila sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi. Si Barnabas, isinama niya si John Mark at sila nagpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Patuloy sila nag-evangelize.
Oh, nag-church planting. Ito din naman si Paul, humayo din. Kaya, minsan, makita po natin, yung mga ganong pangyayari, ang pangit naman nun ah. Parang sabihin natin, parang hindi naman Christian attitude yung mga ganong nangyari. Pero, we praise the Lord na in all honesty, ay naisulat ho yun, na isama ho sa ating Bible yung ganong mga pangyayari. Kasi, yung mga ganong example ay makakapagbigay po sa atin ng warning and we can learn from it para ngayon po na tayo ay nasa church age pa rin, no, sa ating church, maging instruction po yun para sa atin kung paano po i-handle yung mga conflict sa loob ng church. Bagamat meron pong mga ganong mga minsan ay conflict, hindi ho nagtatapos doon ng gawain ng Panginoon. Hindi ho sila nag-focus doon sa mga alitan because I believe na kahit nangyari po yun, dahil si Apostol Pablo mismo ang sumulat ng Ephesians na sinabi natin kanina, be kind to one another, be tender-hearted, be forgiving, just as God in Christ forgave you. Siyang sumulat nun sa Ephesians. So I believe na bagamat nagtalo po sila ni Apostle Barnabas, bagamat nirebuke niya si Apostol Pedro, I am sure na sila po ay nagkapatawaran. Amen? Nagpatawad po si Apostol Pablo. Nagpatawad po sila. Bagamat nagkahiwalay ng landas, sila po ay nagpatawad. So, ngayon, titingnan din ho natin yung isang problema dito sa Book of Corinthians, sa sulat ni Apostle Paul sa Corinthian Church, kung paano nila inayos yung isang problema dito. Sabi ng mga scholars, sa mga sulat ni Apostle Pablo, sa mga church epistles, itong Corinthians ang isa sa mga problematic. Marami siyang problemang dinil. Okay? So, punta po tayo doon sa 1 Corinthians chapter 5. Okay. So, merong isang problema na dinil po dito si Apostol Pablo. It's immorality. Okay? Sabi po dito sa chapter 5, it is actually reported that there is sexual immorality among you. What? What? Church to? This is a church, Corinthian church. Pero, sabi, nakarating yung balita, may report na nakarating kay Apostol Pablo that there is someone in the church practicing sexual immorality. There is sexual immorality among you, and such sexual immorality as is not even named among the Gentiles, that a man has his father's wife. Aba, mas matindi pa nga Ang sinasabi niya dito, yung sexual immorality na nangyayari dyan sa church nyo, hindi nga yan not even in the Gentiles, yung mga hindi mananampalataya, hindi yan hindi natin maririnig sa kanila yan. Pero dyan sa church nyo, nangyayari. Ano po yun? Na yung isa daw isang kapatiran ay inasawa yung kanyang stepmother. So this is an incest, no? Sabi niya rito, and are you puffed up and have not rather mourned that he who has done this deed might be taken away from among you? For indeed, as absent in the body but present in spirit, have already judged, as though I were present, him who has so done this deed. In the name of our Lord Jesus Christ, when you are gathered together along with my spirit, with the power of our Lord Jesus Christ, deliver such a one to Satan for the destruction of the flesh, and that his spirit may be saved in the day of the Lord Jesus.
Sabi niya, imagine nyo, may sexual immorality dyan sa church nyo, pero anong ginagawa nyo? Paano nyo dinil itong problema na to, itong kasalanan na to dyan sa church nyo? Parang parang nagmamalaki pa kayo no? Parang hindi man lang kayo nagmo-mourn, sabi niya rito, hindi man lang kayo nalungkot na mayroong kapatiran na nagpa-practice ng ganito dyan sa church nyo. Kaya sabi ni Pablo, kahit wala ako dyan, parang nandyan na rin yung spirito ko and I have already judged that person dyan sa kanyang ginawa. Kaya ito pong sinasabi dito na as though I were present, him who has so done this deed, in the name of our Lord Jesus Christ, when you are gathered together along with my spirit, with the power of the Lord Jesus Christ. This is synonymous doon sa chapter 18 ng Matthew, na ang sabi po doon, where there are 2 or 3 gathered together in my name, I am there in the midst of them. Whatever you bind on earth shall be bound in heaven. Mga kapatid, kadalasan na out of context po tayo when we're quoting that verse. Yung there are 2 or 3 gathered together. 'Di ba? Yung chapter 18, diniscuss natin last Sunday, it speaks about church relationship, church discipline. Yung po yung guidelines na dinidiscuss natin last Sunday na level 1, kapag may nagkasala sa'yo, you confront that person, you tell that person. One-on-one, level 1, level 2, level 3. Hanggang sa makarating sa church. Kung hindi, magpadisiplina yung tao na yun. At the end of that guidelines, ang sabi doon, where there are 2 or 3 gathered together in my name, I am there in the midst. Ang ibig sabihin po nun, in relation to church discipline, na kapag tayo ay nag-gather together and we agree on something to discipline someone in the church, Christ is with us. The authority of Jesus is with us to do that. To discipline someone in the church. Ganon din ho yung sinasabi ni Apostol Pablo dito. When you are gathered together in the name of the Lord Jesus Christ, judge that person. Discipline that person accordingly. Ano daw po ang gagawin doon sa tao na yon na gumagawa ng sexual immorality? Sabi niya, deliver such a one to Satan for the destruction of the flesh, that his spirit may be saved in the day of the Lord Jesus Christ. Now, this is an idiom. Hindi ibig sabihin na ito na ibigay mo yung tao kay Satan na hindi na siya save. Okay? Ang sinasabi dito, ang ibig sabihin po ng phrase na ito na give that person to Satan is excommunicate nyo. Excommunicate. Itiwalag po sa church. Kung yung tao po na yon ay hindi magpadisiplina, tiwalag nyo sa church. Excommunicate po ang ibig sabihin nun. Kasi ang mangyayari dito, when you belong to the church, when you are inside the church, ibig sabihin po, nandun po yung blessing, yung protection, yung covering ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen? Nandun po tayo sa loob ng flock ng Panginoon We are guarded by the Lord Jesus Christ. Tayo po ay iniingatan ng Panginoon. He is our good shepherd. He takes care of us. Naglagay po ang Panginoon ng mga leaders para po tayo po ay ipag-pray, alagaan, i-feed po tayo spiritually. To help us grow and mature in the Lord. Pero pag tayo po ay lumabas ng church, you are making yourself vulnerable to the attack of the enemy. Lumalabas ka sa covering Lumalabas ka sa proteksyon ng Panginoon Ganon po yung mga taong ayong magpadisiplina. Now, as a pastor, this is my rule. Pag ang isang tao, di ba, meron tayong level 1, level 2, level 3. Una, level 1, kapag may tao pong nagkasala, personally,
Oh, hindi ho natin yan na, sabi ko nga sa inyo, hindi po ang unang step ay ilalagay mo yung sa Facebook. Hindi ho ang unang step ay ipapakalat mo, ikukwento mo sa iba. Hindi ho ganun. Level 1 is between you and that person. Sabihin mo. Kasi sabi ko nga po, may mga chances, may mga times na hindi ho alam nung tao na naka-offend po siya. So you have to tell that person, brother or sister, na offend mo. Kung may ginawa ka, whether you know it or not. Kasi alam niyo po ako, pag nagpipray po ako ng forgiveness sa Panginoon, when I ask for forgiveness, when I confess my sin to God, pati ho yung mga kasalanan hindi ko ho alam, kino-confess ko. Pastor, paano yon? Humihingi lang ako ng kapatawaran. Lord, baka meron po akong mga secret sins. Baka po meron po akong mga nagawa na hindi nakasalanan, naka-offend po ako na hindi ko alam, na I am not aware of. Lord, forgive me. Kaya Holy Spirit, search my heart. Search my heart. Ganon po ako humingi ng kapatawaran sa Panginoon. Pati ho yung mga hindi ko alam na kasalanan, na maaaring nakasakit ho ako ng damdamin ng kapwa ko, pati ho yung kino-confess ko sa Lord. No? So level 1, pag hindi ho nakinig sa'yo yung tao na yon at hindi kayo nagkasundo dun sa level 1, babalikan mo yung tao na yon pero magsasama ka ng witness or a counselor or someone na mamamagitan po sa inyo. Kung sa level na yon ay nagkasundo kayo, nagkapatawaran kayo, tapos na yung problema. Pero kung hindi pa rin nakinig yung tao na yon, ang sa level 3 is you will bring him to the church. At kung hindi pa rin siya nakinig sa church, ang sabi po ni Jesus, treat him as a Gentile. Ibig sabihin, excommunicate nyo. Alisin nyo. Alisin nyo sa sa fellowship nyo. Ako po, as a pastor, my rule is, kapag kinonfront ang isang tao sa kanyang kasalanan, at yung tao na yon ay umamin, at yung tao na yon ay nagpakumbaba, at yung tao na yon ay nanghingi ng tulong kung paano maayos ang buhay niya, yun yung tao na sasabihin natin, aalagaan ho natin. Hindi ho i-excommunicate yun. Kasi nagpapakumbaba, umaamin eh. Pero yung tao na pinakitaan mo na ng mga facts, huling-huli na, diba? Tapos ayaw pang umamin, nagmamalaki pa, nagmamataas pa, at ayaw magpasakop sa disiplina ng church, yung mga ganun tao ho, ang inaalis natin. Why? Anong magagawa ko? Kapag ang tao ay umaamin sa pagkakamali niya at nagpapakumbaba at humihingi ng tulong, nagsasubmit sa disciplinary action ng church, yung tao na yun marerestore. Yung tao na yun ay patuloy ho na gagamitin ng Panginoon. Papatawarin ho siya at marerestore po siya. Pero yung mga taong kino-cover ho ang kanilang kasalanan, yung mga tao po na dinideny, nagmamalaki pa, at ayaw magpasakop po sa authority ng church, wala kang magagawa dun eh. Wala kang magagawa dun. Kasi kahit anong turo mo sa kanya, ayaw niya tanggapin eh. Dinideny niya eh. So anong gagawin natin dun? Paano marerestore yung tao na yun? We have no option. Kundi sundin yung sinasabi ng Panginoon na excommunicate. Alisin po siya. Kasi yung tao na yon, tingnan nyo ha, yung difference sa dalawang yon. Yung isa ho na umamin at nagpakumbaba, magbabagong buhay ho yun. Hindi ho yun magpapatuloy sa kasalanan niya. Kasi nagpasakop sa discipline eh. Yung tao na hindi umamin at nagmamalaki pa at ayaw magpasakop sa discipline, hindi ho magbabago yan. Magpapatuloy yan sa kasalanan niya. Kaya, delikado ho yan. Yang tao na yan, kinakailangan tanggalin sa fellowship natin. Bakit? Ipamamarisan yan eh. Makaka-apekto yan. Yung rotten spirit niya, makaka-apekto po
doon sa mga kapatiran, lalo na doon sa mga mahihina, na makakakita sa ginagawa niya. Nakukuha niyo po ba? Kaya ang sabi ni Pablo dito, yung tao na yan, kung ayaw magpasakop sa church discipline, ayaw magpakorek, kahit kitang-kita na, may witness na, ayaw pa rin umamin, give that person to Satan. Meaning, excommunicate nyo, tanggalin nyo yan sa fellowship nyo. Because dangerous yung tao na yan. Okay? So, eto na ngayon. Dalawa ho yung letter ni Apostol Pablo sa Corinthians. May 1st and 2nd Corinthians. Sinulat ho ito, 1st Corinthians. First letter. So dito galit si Apostol Pablo eh. Kasi walang ginagawa yung church. Habang nangyayari itong kasalanan ito, walang ginagawa ang church. Kaya ang sabi po niya rito, excommunicate. Pero I want to tell you, listen to this very carefully mga minamahal kong kapatid. Kung sinabi man ni Apostol Pablo to excommunicate that person, ang sabi niya dito, deliver such a one to Satan for the destruction of the flesh, that his spirit may be saved in the day of the Lord Jesus. What? Excommunicate mo, pero ang nasa heart ni Apostol Pablo, ang reason ni Pablo is for that person to be saved. For that person to be saved. So ang sinasabi niya dito, alisin nyo sa presensya sa fellowship nyo, excommunicate nyo. Pero ang reason natin ay, hayaan nyo lang muna siya para makapag-isip-isip siya. Para makita niya yung difference nung siya ay nasa loob ng blessing and protection ng family of God versus nung siya po ay nasa labas at nandun po siya sa mundo, that he is open to the attacks of the enemy. Habang siya po ay hiwalay sa iglesia, ay itong tao na to ay makapag-isip-isip. And in that, nawa ang prayer niya, ang desire ni Pablo ay magbalik loob siya sa Panginoon. When that person experience yung pong hardship ng malayo sa Panginoon, na hindi niya, mamimiss po niya yung fellowship ng mga kapatiran, nawa makapag-isip-isip po siya at siya po ay manumbalik sa Panginoon. That is the goal. Ano po ang sabi natin nung Sunday? Ang disciplinary action, hindi po yan punitive. The goal of disciplinary action is not punitive. It is not to punish, but it is restorative. Bilang pastor, bilang mga leaders ng bawat departments, pag tayo po ay nagdi-discipline, hindi ho yan para parusahan o ipahiya, i-down ng isang tao. Ang laging nasa heart natin, ang intention natin lagi ay biblical. Ang gusto natin, yung tao na yan ay mag-humble sa Panginoon, magpasakop sa disciplinary action so that yung person na yan ay mapatawad, ma-restore, at patuloy siyang gamitin ng Panginoon. That's the goal. Hindi ho yan para manakit ng kalooban. This is not just para patunayan nagkamali ang isang tao. Hindi po. Ang tinitingnan dito ay yung response ng tao. Paano niya ba tatanggapin yung mga pagkakamali niya? Dapat tayo pong lahat ay merong accountability sa isa't isa, kahit po ang pastor. Hindi ho po pwedeng sabihin ng pastor na ako na ang pinakamataas dito, na walang po pwedeng mag-correct sa atin. That is unbiblical. That is unbiblical. Hindi ho po pwede na sabihin ng pastor na do not touch my anointed one. Pastor, kung yan ang katwiran mo, na sinasabi mong walang po pwedeng mag-correct sa iyo, and you are using that verse, touch not my anointed one. Pastor, please. You are quoting that verse incorrectly out of context. Hindi ho yan ang meaning ng verse na yan.
Pag narinig niyo po si Pastor Willa na sinasabi, so, huwag mo ko i-correct, touch not my anointed one. Sabihan niyo kagad ako, Pastor. You're out of context. Accountable ho tayo sa isa't isa. Hindi ho po pwedeng dahil ako na yung pinakamataas dito na wala na ho akong authority na pagpapasakupan. No. Kaya nga natin pinag-uusapan ng servant leadership because all of us should be humble. All of us should be humble. All of us should be submitted to one another. Kahit ako po ay pastor, I should submit to all of you. Submitted ako sa bawat isa sa inyo. Accountable tayo sa isa't isa. Kaya kung meron pong nakita kayo na ginagawa si pastor na hindi na po ayon sa salita ng Panginoon o sa kalooban ng Panginoon, you can correct me. In the spirit of love, you can correct me. Are you listening? You can correct me. At I will not take that against you, kapatid. Kung ako po i-correct ng sino man sa inyo, hindi ko po yun ikakagalit o ikakasama ng loob. Why? Because in the spirit of love, I know you care for me. That's why you're doing that. Kung ang mga kaibigan nyo pong Kristiyano, kung meron kayong mga Christian friends, no? At puro na lang magagandang sinasabi sa inyo at hindi kayo kinokorek, ay magtanong-tanong po kayo. No? I-assess nyo po yung mga kaibigan nyo na yan, kung totoo ba silang kaibigan. Because kung yan po ay totoong mga Kristiyanong kaibigan, magiging honest po tayo sa isa't isa. And we will care for the growth, spiritual growth and maturity of our friends. At kung may nakikita tayong isang bagay na naghihinder sa kanila para lumago sila sa Panginoon, it's either sa lifestyle nila, sa mga prinsipyo o values nila sa buhay na hindi according sa Word of God, as friends, dapat kinokorek po natin. Hindi ho yan dahil nagpapagalingan tayo, no. We care and we love each other so much that we do this in the spirit of love and the authority of Christ. So, balik tayo dun sa ating topic to end this. So, eto na nga. Eto na yung judgment ni Paul. Pinagsabihan niya yung church na i-correct tong tao na to, i-discipline itong tao na to. Kasabi niya dito sa verse, kung itutuloy po natin, I wrote to you in my epistle not to keep company with sexually immoral people. Kaya nga sabi niya, i-excommunicate. This is verse 9. Yet I certainly did not mean with the sexually immoral people of this world or with the covetous or extortioners or idolaters, since then you would need to go out of the world. But now I have written to you not to keep company with anyone, name a brother who is sexually immoral or covetous or an idolater or a reviler or a drunkard or an extortioner, not even to eat with such a person. Ibig sabihin, huwag ka na maki-associate sa tao na yun na gumagawa ng kasalanan. No? Na ayaw magpakorek, ayaw magpadisiplina. So, ito na nga. So, mula nung ipinadala yung sulat na yon, alam natin na may ginawang aksyon yung Corinthian church to discipline that person. So, ito na po. After that, sumulat uli si Apostle Paul sa Corinthian church. And look at what he wrote. 2 Corinthians chapter 2. Sabi niya po dito, verse 3, and I wrote this very thing to you, lest when I came, I should have sorrow over those from whom I ought to have joy, having confidence in you all that my joy is the joy of you all. Tatalon lang po ako sa verse 6. Okay? Just to go to my point. This punishment, which was inflicted by the majority,
is sufficient for such a man. So yung letter doon sa sa 1 Corinthians chapter 5, to be continued. Ito na sinasabi niya, the punishment which was inflicted by the church is sufficient for such a man. So ibig sabihin, nakarating din yung report kay Apostle Paul na sinunod nila yung sinabi ni Apostle Paul to discipline that person. So verse 7, so that on the contrary, you ought rather to forgive and comfort him, lest perhaps such a one be swallowed up with too much sorrow. Eto na po. So, anong nangyari nga? Pinalis nila. In-excommunicate nila. So, for some time, yung tao na yon ay hindi na po makasali doon sa church. Yung mga mananampalataya, ayaw na makipag-associate sa kanya kasi sabi nga doon sa ni kumain kasama nitong tao na to, huwag nyo nang gawin eh. The church disassociated with that person or pinaalis po yung tao. Ang problema, yung tao na yon nagsisi na. Diba? Yun ang explanation natin kanina eh. Gave that person to Satan until, for the purpose na yung tao na yon ay magkaroon ng realization at magbalik loob sa Panginoon. Now that person is already repentant. Nagsisisi na po siya at gusto niya na uling bumalik sa Panginoon. The problem is, itong mga Corinthian believers, ayaw pa siyang tanggapin. Ayaw pa siyang tanggapin. So ngayon, sumulat na naman si Apostol Pablo, 2 Corinthians, to tell them, hey church, tama na. Na-serve na yung purpose ng disciplinary action. Patawarin nyo na yung tao. Tanggapin nyo na siya. Kasi, dahil baka dyan sa ginagawa nyo, pinatatagal nyo pa. Sabi dito, on the contrary, baka sa kabaliktaran, hindi natin ma-achieve yung maganda nating goal na ma-save yung tao. Magbalik loob yung tao. Baka ang mangyari sa kanya, ito sabi niya, lest perhaps such a one be swallowed up with too much sorrow. Baka mamaya, lalong maagaw ng kaawayan dahil sa hindi nyo pagtanggap at hindi nyo pagpapatawad, yung tao na ay lalong malumbay at lalong malayo sa Panginoon. Kasi sabi niya, patawarin nyo. Tanggapin nyo. At muli nyo siyang ibalik sa inyong samahan. So mga kapatid, nakita nyo po yung yung utos sa atin of being a servant leaders. Na tayo po ay maging forgiving. Sa church ay hindi po natin maiiwasan minsan yung mga conflicts. Minsan may hindi po pagkakaunawaan, may mga mapupuna tayong mga ugaling hindi kaaya-aya. No? That's normal. Lagi kami po ni wife ni Zai ay kadalasan nag-uusap po ng ganyan. Kasi syempre as leaders, may mga reklamo, may mga kwentong makakarating sa amin, and then pag-uusapan namin kung paano i-deal yun. Minsan yung mga ganong mga kwento sa amin, hindi ho namin pinalalaki yun. Yung mga problemang may napapansin kami ganitong ugali kay ganito, si sister ganito, si brother ganito, ganyan. Naku ho, hindi ho namin pinalalaki yan. Ang lagi kong sinasabi kay Zai ay, that's normal. Ayan yung Bible, that's normal. That's normal. Sabi ko nga praise the Lord, no? Hindi naman na nagpupuri ako sa Panginoon dahil may problema tayo, hindi po ganun. Maganda nga na yan po ay nakikita natin na papag-usapan po yan o nakakarating sa amin yung balita. Sabi ko, para ma-deal po natin. Ma-deal in a biblical way, ma-deal na maayos po yan. Sabi ko nga po last Sunday, as a pastor, at kami po yung mga leaders, lagi ko pong sasabihin sa inyo that my goal is to bring out the best in you. Tulungan po kayo na mag-grow. Tulungan po kayo na ma-discover po ninyo ang inyong mission,
ma-discover nyo kung ano po ang inyong ministry, ma-discover nyo ang inyong gift, at i-deploy po kayo. Ilagay po kayo sa tamang department, sa tamang ministry kung saan kayo magbo-bloom, and God will use you effectively in your gifts, in your talents, in your skills. Yan po ang role ko bilang isang pastor. No? Kaya po sabi ko, kung meron mang mga hindi magagandang attitude, lahat tayo may attitude. Because wala naman pong perfect sa atin eh. But when we see those attitudes, yung mga weaknesses natin, eto, we are ready. We have knowledge and wisdom from the Word of God, kaya natin to pinag-uusapan para po alam natin kung paano po i-deal yung mga problemang ganito, yung mga conflicts. O meron mang mga ganyang problema, hindi ho tayo titigil mag-serve sa Panginoon. Amen? Kundi ang gagawin po natin, tutulungan ho natin ang bawat isa na lumago. Magtutulungan ho tayo para magpalakasan tayo bilang magkakapatid. We are not in competition with one another. Hindi ito pagalingan. Kundi tayo po bilang magkakapatid, our goal, our aim is not just to finish the race. May kanya-kanya tayong takbuhin sa buhay eh. Our goal is also to help one another to finish well. As a church, ayaw po natin yung merong pong maiiwan. May mali-left out na mga kapatid na, hindi sila nagtagumpay. No. Gusto natin personally mag-succeed sa ating Christian life to finish the race well. Ganon din naman, magtutulungan tayo, bawat isa, magkakapatid sa Panginoon, para lahat ay makatapos ng matiwasay sa ating karera, sa ating buhay Kristiyano. Amen? So, magmahalan po tayo. Let's pray for one another. Let's be kind to one another. Be patient. Be understanding with one another. Be forgiving with one another. Kung meron man pong mga hindi pagkakasunduan, may pagkakaiba ng mga ideas, or minsan nagka-clash po tayo sa mga gusto nating mangyari sa mga activities natin or whatever, mag-unawaan po tayo. Magpatawaran tayo kapag tayo po ay na-offend. In that, sabi po ni Jesus Christ, when you love one another, the world will know that you are my disciples. And same is true. Kapag nakita po na tayo po ay kind, understanding, patient, and forgiving with one another, makikita po na tayo ay servant leaders. Amen? Servant leaders ng Panginoon. Humble and forgiving. Praise the Lord. So ngayon po, sa gabing ito, ay samahan niyo po kami na ipag-pray yung ating pong mga prayer items, prayer concerns. So again, ay pagpatuloy pa rin po natin ang ating prayer for the peace in Israel. Yung war po doon sa ng Israel between Israel and Hamas. Pag-pray po natin yung mga tao po doon ay maging maayos, they will be well provided, yung mga needs po nila, yung mga lumilikas po na tao, protektahan po ng Panginoon. At maging matagumpay po ang Israel sa pag-demolish po ng terrorist group na Hamas para magkaroon na po ng maayos na buhay yung mga Palestinian doon. Okay? So, pag-pray po natin yung church service po natin sa Sunday. Last Sunday po, talagang ako po ay pumwesto sa labas. Grabe, umaapaw po talaga ang ating church. Marami pa pong hindi mga absent nun pero talagang apaw na po yung ating church. Plus the kids, na nasa labas din po. So, let's pray po sa patuloy po na paglago ng ating church, and that the Lord will give us another place na mas malaki po as we are coming to our first year anniversary. Ayan. So, pag-pray po natin yung ating adult Sunday school.
Pag-pray po natin yung growth ng ating church, quality and quantity, yung mga departments ng ating church, evangelization of the city of San Juan, especially our surrounding barangays, provision para po sa ating church, sa mga equipment, yung mga needs po natin, materials, financial, and workers. Yan. Outreach po natin sa mga COPS, sa City Hall, sa mga barangay. Pag-pray po natin na gamitin po ng Panginoon ng church natin to be a blessing sa lahat po ng mga institutions na dinadala tayo ng Panginoon. Pag-pray niyo po si Pastor, ako po ay a-attend ng district conference natin sa Alfonso, Tagaytay. So I will be there until Friday, kasama po yung mga pastors and workers ng buong Metro Manila South District. So pag-pray nyo po na itong conference na to ay maging pagpapala po sa akin, sa ating church. Alright? Kung ano man po ang matututuhan ko dito. Pag-pray po natin yung ating congregation, yung ating mga officers, workers, if you know someone who is sick, pag-pray nyo po yung healing nila, yung may mga kapatiran po tayo na dumadaan po sa mga trials, no? Pag-pray po natin sila na ma-overcome po nila. The Lord will provide for their needs. Ano man po yung mga pangangailangan nila, pag-pray po natin yung provision ng Lord. Pag-pray din po natin itong pinag-uusapan natin that the Lord will change us, transform us to be servant leaders, ready na mag-serve sa Panginoon, na magpagamit sa Panginoon. And then lastly, again, pag-pray natin yung blessings para po sa ating mga ministry partners, supporters, at sa ating lahat na nagtatapat po sa ating pagbibigay sa Panginoon. That the Lord will abundantly bless our business, our employment, our families, ano man po yung mga pinagkakitaan. At more than yung mga source of income natin, that the Lord will miraculously bless us. Yung mga hindi natin ine-expect na blessing ay ipadala ng Panginoon sa atin. And that the Lord will grant the desires of our hearts as we delight ourselves in the Lord. So ngayong gabi po, as we pray, I declare God's blessings to be upon all of you. At ako po ay patuloy po na attend itong ating conference. So I declare the Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace in Jesus' name. Amen. See you next Wednesday and see you this coming Sunday for our pastor's appreciation. The Lord bless you all.